Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, naging magkatuwang ang Pangulo at ang sambayanang Pilipino. Sa loob ng 6 na taon, sa paglipas ng panahon at pagsibol at pagyabong ng magagandang pagbabago, tayo ay magdiwang at magpasalamat na tayo'y nagkasama nang dahil sa ating pinakamamahal na Pangulo. Sa loob ng 6 na taon, magpasalamat tayo sa Panginoong lumikha. My God, I hate drugs. Hello everyone, welcome po tayo guys sa aking YouTube channel. Wherever you are guys in this world, and welcome sa aking mga mahal na OFW, bayaning OFW, kaya sa ating rigid friends, supporters, thank you so much everyone. At ating pag-uusapan po ngayon guys itong administrasyong Bongbong Marcos, dahil ay sa ilang taon ng kanyang silbi dito po sa ating bansang Pilipinas, at wala po tayong nakikitang pag-usad ng ating bansa, at wala po tayong nakikitang talagang mga magandang kaganapan guys sa ating bansa. Kaya yung naalala ko guys nung bago pa lang yung wala pa yung election, yung sinasabi ni former President Rodrigo Duterte, yung sinasabi niya nga weak CBBM, kaya ay parang talagang nagkatotoo guys. Dahil sa kanyang administrasyon ngayon, parang nakikita natin guys na hindi po siya ang namumuno, dahil po wala siyang isang salita, wala po siyang parang yung nakikinig lang siya kung ano yung mga sabi sa kanya, nakikinig lang siya kung ano yung utos sa kanya. Parang ginawa lang siyang utusan, iba yung nagpapatakbo ng ating bansa. Kaya ito po yung nangyayari ngayon. Hindi mo alam kung si Romualdez ba yung presidente, hindi mo alam kung si Lisa ba yung Smugs ba yung presidente, hindi mo alam kung itong bansang ito ay nakikita natin itong mga party list na mga communist, sila na yung mas malakas dito. Kaya tayo po ay magmatyag at tayo po ay maging alerto guys, no? Kaya meron akong video nga ipakita sa inyo guys, at panoorin ninyo at kayo na po ang magkomento dito. Let's go and watch this video. Masyado kasing bahagang ng politika, kaya yun na nga. Kaya nasisira siya ng presidente kasi pinsan niya ito eh. Sa aspetong political, attorney, wala ka bang naaamoy na may halong politika ang parang may kamay ang politika dito sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon? May mga LQ, may World War, kabi-kabila. Yung iba titingnan nila may politika, pero ako hindi. Judicial yan eh. Nasa hukuman yan. Ang ayaw ko lang, yung mga binitawang salita ni Secretary of Justice. Kung mapapansin nyo, may mga binitawan siya salita after the decision has been made eh. Alam niyo ba kung Secretary Boying? Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Quoted siya sa lahat ng dyaryo eh. Sabi niya, the decision granting the bail shows that democracy in this country is alive and well. Yung daw decision na yun, nagpapakita na ang demokrasya sa Pilipinas ay buhay at malusog. Tama. Nabasa po natin. Gusto mong sabihin, kung dininay yung bail, patay ang demokrasya dito, hindi malusog. That's the logic. That is the reverse of your logic, Mr. Secretary. Ano ba namang klaseng path yun? O, isa pa, ano pa sinabi niya? Sabi niya, it shows, that decision, yung decision shows also the independence of the courts. They can do as they please. Wow! Ano bang klaseng pahayag yan? Ibig mong sabihin,
kung dininay, walang kalayaan ng mga hukuman natin? At yung sasabihin mo, they can do as they please? Of course not. The courts cannot do as they please. Why? Because we have a constitution, we have the rules of court, the law commands, the constitution dictates, orders that your decision will have to be based on evidence alone. Not yung kung anong gusto mo. Yan ang sinasabi ng sekretary. Pangatlo, meron pa siyang payag. Tinatanong siya, mag-aabil ba kayo? Nasa mga prosecutors na yan. Jesus Maria Joseph. Ikaw ang head eh. Ikaw magdidesisyon. Ikaw ang boss. They will have to rely on your decision. Why are you throwing the burden to them? Mga subordinates mo yan eh. Ano ka ba? Yan ang sinasabi ko. Secretary Frasco, Secretary Pascual, Secretary Estrella, Secretary Acusal. Yun ang mga magaling. Saka Secretary Gatchalian. Yung anim na yun ang palagi ko napupuri kasi makikita mo, tahimik na tahimik, walang publisidad, trabaho ng trabaho, at tama yung trabaho. Yun ang mga saving grace ng dating ng Presidente Marcos Jr. Kaya bumabagsak ang rating niya dahil kapalpakan. O gaya doon sa Kapalpakan ng mga gabi. Di ba yung Maguindanao del Norte may problema din doon? Opo. Hinati yung Maguindanao del Sur at del Norte. Ang sabi sa Bataan,